Hello po mga manay and welcome sa ating kusina at ngayong araw tara samahan niyo ko dahil magbe-bake tayo ng kakaiba na namang recipe ng cookies. Pwedeng-pwede niyo itong ibenta, pwedeng pang regalo at lalo na ngayon 'di ba palapit na ang Christmas. Ilang tulog na lang kaya naman pwedeng-pwede niyo rin itong pang giveaway sa mga bata. So eto nga yung mga stock dito sa bahay na halos nakikita nyo, mga tira-tira na lang, mga konti na lang yan. Kaya naisipan ko na bakit hindi ko gawing masarap na cookies. So gawin natin yan, instead of masira o masayang, di isama na natin yan sa ating i-bake ngayon. Una, kailangan natin ng 1 cup ng desiccated coconut. Then next, 1 cup ng oatmeal. Then maglalagay tayo ng 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng baking powder. Then 2 cups ng all-purpose flour. So ito po mga manay ay sifted na. Then imimix po natin ng maigi para maging pantay or mahalo ng maigi yung mga ingredients na ating nilagay. Ngayon, pagkatapos natin haluin, iset aside muna natin to. So dito gagamit ako ng Bakersfield po ito mga manay ha, yung butter oil blend. Available na rin po yung 250 grams nito. So kukuha lang tayo ng 3/4 cup ang sukat. So kailangan sukatin natin para hindi po tayo nagkakamali, para hindi maging palpak yung ating cookies. So ang kagandahan dito sa mga manay, ang bango nito lalo na kapag binibake. Ngayon pagkatapos kong simutin yung ating butter, maglalagay naman tayo dito ng brown sugar para moist yung ating cookies. Baling sukat ito ay 1 1/4 cup. Then susundan natin ng 2 pirasong large size ng egg at 1 teaspoon ng French vanilla flavorade ng Bakersfield. Then mix lang po natin hanggang sa maging smooth. Then combine lahat ng ingredients na ating nilagay. So haluin ng maigi, ayan, imekos-mekos natin yan mga manay. Then once na okay na, ay dahan-dahan natin to ilalagay dun sa ating flour. So yung tinabi natin kanina. So dito sa cookies na to mga manay, kung mapapansin nyo, napakadali lang. Pag-halu-haluin lang yung mga sangkap at wala naman ditong problema kung ma-overmix mo to. Kasi hindi naman to totally na katulad sa bread or sa ating mga cake butter na pwede magkamay ng problema. Basta susundan mo lang yung mga ingredients na nabanggit ko. So lumalabas man po sa aking screen yung mga kompletong sangkap at tamang sukat na aking ginamit dito. Kaya pwede nyo yan isulat para kapag gagawin nyo to, hindi na kayo magkakamali. So kailangan lang talaga na masipsip ng maigi yung ating nilagay kanina para talagang maganda yung kalalabasan ng ating cookies. Then eto po, meron akong 2 klase ng chocolate chips, dark chocolate chips tsaka caramel. Pero ito naman mga manay ay optional. So pwede kayong wag maglagay, pwedeng palitan nyo ng nuts, or pwede naman po ang mallows. So pinapakita ko lang sa inyo yung mga pwede natin ihalo sa cookies kung meron tayong mga ingredients. Natingin natin, baka mamaya masira lang. Sayang naman kung masayang, di ba? Sayang talaga. So, gawin nating cookies na pwedeng pambaon ng ating mga chikiting. At the same time, pwede rin pang regalo, pang giveaways, lalo na kapag may mga birthday. So, hinahalo ko lamang po, gamit na yung aking kamay para talagang mas mamix siya ng maigi. Magiging parang dough to mga manay. Ayan o. So, kapag ganito na yung kanyang texture, so, no need na to mga manay na ilagay sa freezer. So, ready na to. Pwede na kagad irekta na ilagay sa oven. So, kailangan naka-preheat na yung inyong oven ng 180 Celsius ang init. Then, pwede nyo ring timbangin kung pambenta. At dahil nga ito ay dito lang sa bahay, sasaglitin lang to ng mga bata kasi binabaon nila. Tapos yung babae ko naman, nako, minsan nagbebenta ng cookies sa school. So, minsan sinasabay ko na rin. Bali ganito yung ginagawa ko na paghuhulma. Parang hindi siya pantay, hindi siya yung asin bilog na bilog, may pagkabako-bako. Para kapag na-bake yung cookies natin, meron siyang magandang atake o magandang hulma ng pagka-cookie. Then, pwede rin kayo ditong maglagay ng mallows o kaya mag-add pa ng mga ibang toppings. So, kayo naman yung masusunod sa gusto nyong timpla or toppings na gusto nyong ilagay sa inyong cookies. At dahil tapos na tayo, so pwede na natin tong isalang sa ating preheated oven. Then, i-bake lang po natin yan ng 18 to 20 minutes.
At dahil malaki-laki nga tong cookies na nagawa natin, so maglalagay ako rito ng KitKat sa ibabaw. Again, pwede rin po ang mallows ha. So, nasa inyo kung anong gusto nyong ilagay. So, kung mapapansin nyo, malambot yung ating cookies, di ba? Kasi nga moist yung kanyang loob. Then, may pagka-crunchy yung ibabaw. At, eto na po ang ating nagawa. Ang dami mga manay. Nakakatuwang tignan, lalo na kapag nakalagay na to sa isang magandang packaging. So, pwede mo talagang pangregalo. Isang dagdag idea po na sana po ay matutunan ninyo at gusto ko na pagkakitaan ninyo. Bali dito sa recipe natin ay nakagawa po ako ng 15 pieces na cookies. Hindi ko malaman kung ano itatawag ko rito kasi nga puro pinagsama-sama ko lang yung mga pwede nga baka maya masira lang dito, 'di ba? Sayang naman. So gawin nating masarap na pang dessert o pang regalo. Ayan na at titikman na natin. Mainit-init pa yung iba mga manay. So slice natin at ganito yung kanyang itsura sa loob. So masarap to ipare sa tsaa, sa kape, o nasa inyo kung anong gusto ninyo. So, magandang pagkakitaan talaga to mga manay. So, muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Alam ko na-miss niyo yung mga recipe natin. Pero, don't worry, isisingit natin yan at meron pa kayong mga kaabang-abang na recipe na mayahabol nyo this Christmas na pambentang mga kakanin. So, muli, ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat po sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!